Magandang araw sa lahat. Ang aking ikikwento po ay karanasan ko nung ako ay bata pa lamang. Kung hindi ako nagkakamali, grade 2 pa lamang ako nang unti-unti ay tila ba nabubuksan ng aking third eye. Noong grade 2 nga ako, naaalala ko pa nang pumasok ako sa lumang bahay na kung saan kami tumitira. Nagkataon kasi na wala din akong kasama noon sapagkat umalis sina tito at ang mga kapatid ko. Pagkapasok ko, agad-agad Sir Red, as in wala nang pahinga, wala nang kahit na ano pang senyales. Bigla akong nakakita ng mga muka na hindi ko maipaliwanag ang itsura na para bang malalabo pero naroroon mismo sa aming mga dingding. Hindi ko naman na po masyadong finokus yung atensyon ko sa kung anong ekspresyon meron sila. Pero natakot talaga ako kung kaya't tumakbo na lamang ako papalabas. Ang sumunod namang pangyayari sa akin na hindi ko malilimutan ay nung sumampa na ako ng grade 4. Nasa labas kami ng pinsan ko habang nakasakay sa sidecar na bike. May isang bahay na malapit lamang sa amin at may kalakihan iyon. Doon nga sa bintanang malaki ay bigla-biglang napatingin na lamang ako at nakita ko talaga Sir Red na merong babaeng nakaputi at ang haba ng itim niyang buhok. Dahil malinaw pa rin ang aking mga mata noong mga panahong iyon, talagang nakita ko na ang tingin niya ay nakadirekta sa akin. Para bang kanina pa siya nakatayo doon at inoobserbahan kami. Ang isa pa sa nakakahilakbot na bahagi nito Sir Red, nakita ko na wala siyang muka. Ibukod pa yung medyo buhaghag niyang buhok. Sinubukan ko pa ngang umiwas ng tingin at makailang segundo ay tumingin muli sa bintana pero naroroon pa rin yung babae. Mabuti na lamang ay mabilis na rin kaming nakaalis sa bahagi ng bahay na iyon dahil nagbike na rin papalayo yung mga kasama ko. Pero never ko pong inamin sa kanila ang dahilan kung bakit napatitig talaga ako sa malaking bintana nung malaking bahay na yun. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at nang matutulog na rin kaming magkakapatid. Naka-double deck po kaming higaan noon at ako lamang ang nasa itaas ng mag-isa. Naalimpungatan ako, kung kaya naman napabangon ako at tinanggal yung nakatakip na kumot sa aking muka. Pagtingin ko agad sa aking gilid Sir Red, doon nga'y nakita ko yung same na white lady na kamakailan lamang ay nakatitig sa amin mula sa malaking bintana nung bahay na malapit sa amin. Siyempre dahil natakot ako, agad ay bumalik ako sa aking kinahihigaan at nagtalukbong ako agad ng kumot. Hindi talaga ako nakatulog ng oras na iyon hanggang sa nagdarasal na lamang ako na sana ay mawala na siya sa aking tabi. Mag-aalas 4 na nga ng madaling araw nang ako ngayon ay bumaba na sa double deck at nagsumiksik talaga sa gitna ng dalawa kong kapatid. Hanggang sa isang araw sa aming eskwelahan nang madako ang aming usapin ng aking mga kaklase sa mga kwentong katatakutan. Dito nga ay nalaman ko mula sa isa ko pang kaklase na aktibo din ng third eye na matagal na daw niyang minamanmanan at nais itanong sa akin kung sino yung nakaupong babae na nasa tabi ko. Paminsan pa nga daw, itong babaeng ito ay umuupo pa sa mismong kinauupuan ko sa tuwing ako ay lumalabas at umaalis sa upuan ko. Yung uri kasi ng aming upuan sa classroom ay yung armchair. Doon daw mismo sa patungan ng kamay o kung saan pwedeng magsulat ay doon ito laging umuupo.
Nang kwento niya iyon sa akin ay laking gulat ko talaga dahil alam ko na konektado ito o kaya naman ay siya rin yung parehong babae na nagpakita sa akin mula sa malaking bahay. Ito rin marahil yung parehong white lady na nagpakita sa aking peripheral vision nang minsang gumising ako ng madaling araw. Pagkalipas ng ilang araw pa, nanonood naman kami ng telebisyon. Masaya kaming nakatutok sa TV at nakaupo pa sa sofa. Sa sofa namin, makikita sa bandang likod yung hagdan patungo sa second floor ng bahay namin. Pag tumingin ka sa likod, makikita mo na agad kung ano rin yung nasa taas. Straight lang kasi yung hagdan namin at hindi na lumiko. So habang nanonood kaming buong mag-anak, ewan ko ba kung bakit pa kasi tumingin ako sa taas ng aming bahay. Doon ay may nakita akong isang bata. Puting-puti talaga si Red yung mukha niya. Tila ba nakatingin din sa akin kahit na blurry yung nakikita kong mga hilatsya nila. Pagkatapos ng aming pinapanood, natakot talaga ako at hindi ako agad umakyat sa aming second floor. Nang nakakuha ako ng buwelo, doon na ako naglakas ng loob na umakyat at magpahinga. Nang mga sandaling iyon ay lagi po akong nagtatakip ng kumot sa aking muka dahil talagang ramdam ko yung takot. Alam ko naman na bukas yung aking third eye pero talagang hindi ko pa rin masanay ang sarili sa mga nakikita ko. Natatakot din kasi akong ikwento ang lahat ng ito, baka pagkamalan nila akong baliw o hindi naman kaya ay pagtatawanan lamang ng mga taong aakalain ko ay siyang unang maniniwala sa akin. Bukod pa doon, lagi din po akong ginagambala na mga katok sa labas ng pinto ng kwarto namin. Binibilang ko ang mga ito at 2 katok lamang kada 1 minuto. Nagkaroon din ng panahon na inuusog nila yung upuan at dahil nga yari sa bakal yung upuan namin sa bahay ay sadyang maririnig mo yung pag-usog ng mga ito. Nangyayari ito madalas tuwing 1:00 o kung hindi naman kaya ay 2:00 na madaling araw. Dumating din ako sa punto, Sir Red, na nagalit na ako at sinabi ko sa kanila na layuan na nila ako dahil hindi nila ako pag-aari. Ang tanging pwedeng magmay-ari sa akin ay walang iba kundi ang Diyos. Simula noon, ewan at kung bakit hindi na rin sila nagparamdam hanggang sa lumipat na rin kami ng bahay. Ngayon nga po ay 3rd year college na ako. Narito na kami sa bagong nilipatang bahay namin. Pero meron pa rin akong nararamdaman at nararanasang kababalaghan. Paminsan sa kwarto ng kapatid ko nang ako ay magdesisyon na doon matulog, pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, meron na naman akong nadidinig. Katok na naman sa pinto ng kwarto. Ang katok na ito, Sir Red, ay kahalintulad kung gaano kadalas ko nadidinig yung katok doon sa pinto sa lumang bahay namin. Napaisip tuloy ako kung sinundan nga ba talaga nila ako. Hanggang sa natandaan ko na lagi nga akong tumitingin sa orasan at inoorasan ko kung gaano ka-frequent yung katok na nangyayari. Pero sa pagkakataon na ito, kada 10 minuto, saka ko naririnig yung katok. Hindi ko na pinansin hanggang sa tumigil na ito. Hanggang sa tuwing aakyat ako sa hagdan ay lagi kong nararamdaman na parang meron pong nakatingin sa gawing likuran ko at yung nilalang ay nasa baba lamang ng hagdan na yun. Kaya naman sa tuwing parang nilalamig ang gawing likuran o batok ko, tumatakbo talaga ako paakyat. Pero nang tumagal na kami sa bahay, hindi ko na sila nararamdaman. Kamakailan lang din, Sir Red, ay nangyari sa kwarto ko ito kung saan ay natutulog na ako. May nakita po akong anino na biglang tumayo sa labas ng bintana ng aking kwarto. Sa bulto niya, alam kong isa siyang lalaki.
Hindi ko kaagad pinansin ito dahil iniisip ko na baka anino lamang yun. Bigla na rin pong nawala yung anino nang gumalaw yung kurtina na tila baga naihipan ng hangin. Pagkaayos muli ng kurtina, nawala talaga siya sa isang iglap. Hanggang sa kasalukuyan ay nilalamon pa rin talaga ako ng labis na pagtataka at patuloy na nag-iisip kung paano magkakaroon ng anino ng tao doon kung sakaling tao siya, kung wala namang matatakpan para makatayo sa labas ng bintana dahil oo nga at nasa second floor yung kwarto ko. Isa pa, ang tama ng liwanag ng buwan sa labas kapag tatayo ka, sa pader mismo lalabas o kaya ay magpapakita, kaya napaka-imposible na sa bintana talaga. Dahil sa isipin na iyon, talagang natatakot ako sa tuwing matutulog ng mag-isa sa kwarto, kaya dun na po ako nagsimula na matulog kahit bukas ang ilaw. Hello sa inyo, Sir Red. Isa po ako sa mga silent listeners pero naging avid na rin po at itago nyo na lang ako sa pangalang K. Lahat ng babanggitin kong pangalan ay hindi po nila tunay na ngalan. Actually, naghahanap lamang ako ng horror podcast sa Spotify hanggang sa napakinggan ko yung isa sa mga episodes ninyo at naging habit ko na po na makinig, lalong-lalo na ng segment na subscribers stories. I feel like na na-trigger ulit yung takot ko, lalo nang nagbalik sa aking memorya yung college experience ko, kaya naisipan ko na rin po na mag-share. Apologies in advance dahil medyo may kahabaan ito, lalo pat detalyado kasi akong magkwento. Back in 2008 nung ako po ay nasa third year college. Actually kaming 6 na magkakaibigan ang involved dito. During our time, usong-uso pa yung mga sleepover sa mga resorts na dito lang naman din sa same city. Lalo na kapag meron po mga birthday celebrations. Hindi ko na rin po maaalala kung sino sa aming 5 yung may birthday noon. Pero nag-book po kami ng isang villa sa isang favorite resort din naman namin. Nagbaon kami ng tequila kaya after dinner, diretsong kwentuhan over alak na. Habang paubos ang tequila ay pahilo na din kami bilang mga hindi rin talaga sanay uminom. Napatingin po ako sa isa kong friend na itago na lamang natin sa pangalang AJ na katabi ang boyfriend niya. Nag-smile lang kami dahil sa biglang tinginan. Pero pagkurap ko po, nagulat ako sa sudden change ng ekspresyon ng kanyang muka. Naging bigla pong sobrang seryoso to the point na parang very unusual. Nakasandal pa din siya sa boyfriend niya. Pero si Red, kinikilabutan ako sa kung paano po siya tumitig ng matalim sa akin. Hindi ko na lamang po ito pinansin kasi aminado naman din ako that time na medyo lasing na ako at baka mamaya ay namamalikmata lamang pala ako. Hanggang sa pagsandal ko sa kinauupuan ko, umusog po sa tabi ko si G at parang palihim na nagtanong na, "Nakita mo yun?" Nagulat ako and at the same time ay nangilabot. Hindi ko man lang din po nagawa na sumagot. Nilingon ko ulit si AJ pero this time ay busy na siyang nakikipagtawanan sa iba naming mga kaibigan. Nagtinginan na lamang po kami ni G at hindi na sinabi sa iba ang nakita namin para hindi rin po sila magtaka at matakot. A few days later, hindi kami nakatiis ni G at ikwento namin sa barkada yung nangyari nung gabi.
Actually, we were expecting na sasabihin nila na wala yun, guni-guni nyo lang yun. Pero hindi. Ang kwento ni Kai, isa sa mga kaibigan naming kasama nung time na yon, the other day lang daw ay naisipang tumambay ni AJ sa bahay nila since katabing-katabi lang naman ito ng dorm niya. Laking gulat daw nila na ang dating friendly and bubbly little sister ni Kai ay parang takot na takot kay AJ pagpasok niya ng bahay. Nag-stay daw siya sa kwarto, which is very unusual dahil nakikitambay din siya sa aming mga ate niya kapag naroroon kami. Alam ko na gustong-gusto nga din niya kapag may bumibisita sa bahay nila, kaya nakikisalamuha talaga siya sa amin. Pero nang tanungin daw siya ni Kai kung may problema ba, sinabi nito ng dire-diretso na may kasama daw si Ate AJ. Hindi po kami sure kung ito ba'y isang case ng doppelganger. Pero ilang beses na daw itong nakikita ng kapatid ni Kai. As in kamukhang kamukha daw ni AJ, pero medyo nakakatakot ang itsura. Gayang-gaya daw nito ang mga galaw kahit yung mga mannerisms ni AJ. Fast forward nung nag-group project na kami. Hindi naman din po kami lahat ay magkakagrupo, pero dahil nasa same area po yung dorm ni G, kaya kami present at that time. And mukhang uumagahin po lahat dahil sa paggawa ng project. We decided na matulog na lamang sa dorm ni G nung time na iyon. 4 lamang kami at hindi present sina Kai at Ella. Double lang po yung size ng bed if I remembered correctly, na nakadikit ito sa isang side ng wall. Yung room po ni G ay madilim dahil permanently closed na yung windows niya dahil kadikit na po yung katabing bahay or apartment. So talagang pitch black yung room na iyon paggabi. At ganun din kapag umaga. Nagsiksikan kami sa bed. Ako po yung isang nasa dulo para agad po akong makatayo kapag tapos nang mag-charge ng phone. Katabi namin si Cass. Next to her is G at sa dulo naman po si AJ na katabi yung wall. Nagising po ako at may konting liwanag na po na nanggagaling sa bintana, kaya nag-assume ako na magbubukang liwayway na. Naramdaman kong gumalaw yung bed. So sa pakiwari ko ay may tumayo na isa sa kanila para mag-CR. May nakita din po talaga akong tumayo sa peripheral view. At sure ako na si AJ yon dahil siya po yung galing doon sa dulo. Medyo gumapang pa nga papunta sa paanan ng bed yung nakita kong figure dahil siguro kinakapa niya yung kanyang pupuntahan. Sa antok ko, hindi ko na rin po talaga masyado pang pinagtuunan ng pansin. Hinintay ko na lamang na magbukas ang pinto, pero ang nakakapagtaka, parang hindi naman siya lumabas. Inangat ko ng kaunti ang ulo ko at nagulat na lamang ako, Sir Red, nang makita ko na nakaupo si AJ sa floor at nakasandal sa paanan ng bed. Bago ko pa siya kausapin, naramdaman ko ulit na gumalaw yung bed, kaya tumingin ako. At laking gulat ko talaga nang makita kong nakahiga si AJ sa tabi ni G na parang asar na asar nga dahil sa likot nitong matulog. Sa takot ko nung time na iyon na hindi na ako napalingon pa ulit sa nakita kong bumaba ng bed. Kukunin ko nga dapat yung phone ko, pero naging active na masyado ang imagination ko kaya hindi na ako naglakas loob na tumayo. Iniwasan ko ding tumingin sa other side ng room na medyo madilim pa, at sa sobrang hilakbot ko na nasa dulo pa man din ako nakahiga, dali-dali akong bumalikwas sa kabilang side para humarap kay Cass. Heavy sleeper si Cass, Sir Red, kaya laking gulat ko na lamang nang bumuka sa mga mata niya pagharap ko sa kanya.
Nagkatitigan kami at para bang nag-uusap ang mga mata namin at alam ko, base sa ekspresyon nito, ay takot na takot din siya. Bigla siyang bumulong ng, "Nakita mo yun?" At tumango ako habang nangingilabot na. Ang naisip ko na lang nung time na iyon ay baka hindi pa kaya mag-alarm ang mga phones namin. Nagyakapan kami ni Cass at ewan kung bakit nakatulog muli kami at siyang paggising namin ay ganoon din ang dalawa naming kaibigan. That very same day ay makiki-birthday kami kina Cass. Napag-usapan namin ang nangyari. Sa sobrang takot ni AJ, gusto na nga niyang kumonsulta sa isang manggagamot o yung mga nagtatawas sa probinsya. Na-mention ko kasi sa kanila na twice na akong nagpatingin doon dahil sa night terrors ko. Nakiusap siya na samahan namin siya after ng birthday. Medyo malayo ang lugar kaya tinext ko yung kuya ko kung pwede niya kaming samahan. On our way, sa harap ako nakasakay habang nasa likod naman ang apat, and this time kasama na si Kai. Medyo maulan at late afternoon na noon. Dumaan na lamang kami sa expressway para makaiwas sa traffic at habang papunta kami, tahimik ang lahat at tila baga nagpapakiramdaman kung sino ang pupunit ng katahimikan. Habang ako naman, for some reason, parang lumulobo yung ulo ko. Ewan kung bakit nakakaramdam ako ng pangingilabot. Habang naroroon at bumabiyahe, naaalala ko kasi yung tao na nagsabi sa akin na ganun daw talaga ang usual feeling kapag may malapit na multo or elemento sa kinaroroonan mo. Nakita kong nagtitext ang kuya ko while driving. Madali pang mag-text noon using a bar phone. Babawalan ko sana siya nung naka-receive ako ng text. Hindi ko alam kung paano magre-react nang mabasa ko ang mensahe ng kuya ko. Ako pala yung itinitext niya. Tama po ang inyong nadinig. Ako ang tinext ni kuya kahit magkatabi lamang kami. Ang sabi niya, nandito siya. Mas lalo talaga akong kinilabutan at dahil doon napadasal na lamang ako. Dahil ba ipapagamot namin si AJ o ipapakonsulta kaya namin siya nararamdaman? Hanggang sa ito at natuloy kaming dumating sa bahay ng manggagamot. Halata sa mukha nito na alam na niya ang sadya namin. So to cut the story short, sinabi niya na natutuwa daw yung elemento kay AJ kaya ginagaya siya. And on she went with the ritual. Pauwi, mas magaan na yung pakiramdam naming lahat. To confirm, that next week, tinanong namin sa kapatid ni Kai kung may nakikita pa siya na kasama ni AJ. And fortunately, wala na daw. Up until now, Sir Red, ay very clear pa sa memory ko yun. As in super detailed. As in, naging isa ito sa mga core memory ko sa panahon na ako ay teenager. Hindi ako talaga nakakakita pero may mga times na nakakaramdam ako at okay na yun sa akin. So far, after that incident, ay wala na rin po na nailista pa na worst na experience aside sa series of sleep paralysis na naranasan ko. And promise, sa susunod ko na lamang po ikikwento.